Bakasyon ng host actor sa Japan kasama ang kanyang pamilya nang mangyari ang napakalakas na lindol na tumama rito. Ngunit ano nga ba ang naging lagay ni Jong at ng kanyang pamilya habang nasa ika-22 palapag na tinutuluyang building? Dito ay labis na nalungkot ang marami dahil sa naging kalagayan ng host at ng kanyang pamilya. Katakot-takot na karanasan ang nangyari nitong pagpasok ng taon sa bansang Japan matapos ang magnitude 7.6 na lindol nitong Lunes ng hapon. Kaya labis ang pagkatakot na naramdaman ng maraming Pilipino na kasalukuyang nagtatrabaho o namamasyal dito. Bukod sa mga Pinoy na nakabase sa Japan dahil doon naninirahan at nagtatrabaho, mayroon ding mga namamasyal lamang ngayong holiday season tulad ng ibang celebrity at politiko. Isa na nga rito ang It's Showtime host na si Jong Hilario at pamilya nito. Nagkataong nagbabakasyon sina Jong at pamilya nito sa Japan nang tamaan ng malakas na lindol at aniya ay nasa ika-22nd floor pa sila. Sa video na in-upload nito ay makikita ang paggalaw ng building. Gusto na nga raw bumaba ni Maya dahil sa lakas ng lindol. Gayunpaman, alam umano ni Jong na mas delikado na mag-elevator sila at mahirap din pag maghagdan dahil may kasama silang bata. Aminado siyang nakakatakot ang naranasan nila lalo at may tsunami warning. Gayunpaman, nagpapasalamat siyang ligtas silang pamilya sa kabila ng naranasan nila sa Japan. Bukod sa pamilya ni Jong, may iba pa na sikat na nagbakasyon sa nasabing bansa. Kabilang ang pamilya ni dating Senador Manny Pacquiao sa mga Pinoy na dumayo para magliwaliw sa Japan. Naroon din ang pamilya Gutierrez kung saan ay nakasama pa ni Pacquiao ang mag-inang Richard at Annabel Rama na nanood ng MMA fight sa Tokyo. Samantala, ipinahayag naman ng Evox na walang banta ng tsunami sa Pilipinas kasunod ng lindol na tumama sa Japan. Ayon sa Japanese public broadcaster, ang lindol ay nagdulot ng mga alon na mahigit 1 metro ang taas sa mga bahagi ng baybayin ng Sea of Japan na may inaasahang mas malaking alon. Ang Japan Meteorological Agency naman na sumukat ng paunang magnitude na 7.6 ay naglabas ng mga babala sa tsunami para sa mga coastal area sa Toyama.